Raise your right hand. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. For the record, Mr. President, he has taken his oath. Thank you, Mr. President. Attorney Rondayen, pwede ba naming malaman mula sa iyo kung sa ngayon ay nakapag-execute na ng apostille sworn statement si former Congressman Saldico? Bago ko po sagutin yan, Senador, i-klaro ko lang for the record. No? Okay. Nandito ko, hindi para kay Saldico, kasi dahil nakatanggap po ako ng mga email noong isang araw na addressed to 7 individuals. For the record, Mark Tiksay, John Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviales, Sam Buenviaje, and Arnel Gangop. Natanggap po ito sa office ko, care of sa akin, pero hindi ko kilala ito mga to, hindi ko mga kliyente ito mga to. Pero naka-receive na rin ako ng similar sa PINA in the past. Sumulat na rin ako sa Blue Ribbon na sinasabi ko hindi ko kliyente to. Pero apparently my name is still on the record, so I thought na mabuti na magpakita na ako dito. Mula sa salaysay ng mga inimbita nating mga ex-soldiers, palaging ito yung nababanggit nila ng mga personal executive assistants ni former Congressman Saldico. Kaya minabuti namin na ipatawag din sila. Siguro dahil for purposes of invitation, kinakailangan yung address. Kaya nai-email ka siguro. Siguro, naririnig ko na ho yung pangalan ng Mark Tiksay at saka John Paul Estrada, pero hindi ko ho sila kilala personally. Sa kanilang mga salaysay kasi paulit-ulit na itong dalawang ito ang unang-una ay nagbibilang ng pera para ilagay sa maleta. Sila yung sila yung pinagkakatiwalaan ni former Congressman Saldico para sa mga deliveries. Kaya po siya nababanggit. Pero ang tanong ko, dahil kayo po ba talaga ang official na designated na counsel ni former Congressman Saldico? Yes, sir. To the extent. So, baka naman pwede niyong masagot kung siya ay nakapaggawa na ng isang apostille sworn statement. Kasi po, ang Blue Ribbon po ay interesado sa kanyang mga formal na sasabihin dito sa harap ng komite, sapagkat alam po natin at lahat po ng sambayan ng Pilipino nakapanood sa kanyang mga video installments ay napakarami pong paglalahad ang ginawa ng inyong kliyente na ayaw pong bigyan ng importansya nung nakaraang liderato. Sa kadahilanan na ito raw pong mga pinagsasabi niya ay hindi naman reduced in writing at hindi naman na pinasumpaan o hindi siya nakapanumpa sa isang embahada o konsulada ng ating bansa kung saan man siya naroon sa Europa. Minsan po ay nasabi ko sa kanila na kung inyo pong mamarapatin ay paalam ko sa inyo na tayo po ay nakapirma sa isang treaty na ginawa rin sa The Hague. Ito po yung Apostille Convention na sa ngayon ay nire-recognize at ginagamit na rin po sa mga tuntunin ng ating Korte Suprema. Ang ibig sabihin po nito, kapag si Ginoong Saldico ay humarap sa isang may kakayahang abogadong magnotaryo ng kanyang salaysay at yun ay certify na inapostille, yun po ay parang parang sinumpaan na rin niya sa harap ng ating Philippine Consulate o embahada ng ating bansa. At sa ganon, tatanggapin po namin yun kahit by Zoom pwede siyang makipag-Zoom para sa ganon mapatibayan po nating lahat yung kanyang mga naunang pahayag sa kanyang mga video messages. Nasabihan ko na rin ho siya dyan nung request ako the first time. Sinabihan ko na rin siya. Sinabi niya na at that time, a few months ago, hindi daw niya prioridad yan. But sasabihin, papaabutin ko ulit yung... So sa ngayon po ay wala pa? Wala ho akong alam na meron siyang sworn statement. At maaari po bang mag-request ang komite sa pamamagitan ninyo na
kung siya po ay makapag-execute ng isang apostilled na sworn statement, yun po ay tatanggapin namin sapagkat no less than the Supreme Court already incorporated the apostille convention into the rules. I will relay it, Senator. Salamat po, Attorney. Thank you. So, Attorney Baligod, I'm sorry, Mr. Chairman. May I be excused now since I have nothing to contribute? sige Mr. po. Chairman, may I Baka may tatanong pa. Yes. Na, sundan ko lang yung request, no? Yes, sir. Of course, the number one request is kahit by Zoom kasi iba yung nakro-cross-examine or nakakapag-clarificatory Yes, question. Number two, yung apostille. But in the worst case, halimbawa, hindi siya makapagharap sa consulate natin na dahil delikado din yung ano niya, basta't ma-verify lang namin na galing sa kanya. Because para tong isang malaking puzzle eh. At sa isang malaking puzzle, kahit pinakamaliit na pyesa, pag nawala, hindi mo mabubuo. And it will be unfair to the Filipino people kung bubuuin natin ng konti yung puzzle tapos ituturo natin. Di ba? For example, kay Senator Jinggoy right now, di ba? It's unfair na siya ang nasa kulungan tapos malalaman natin lahat pala itong nangyayari. So, Attorney, I know we're both lawyers, so we are officers of the court, so we'll do our best here. Please do your best then and in search of the truth. I will, Thank you. Senator. Thank I you, promise. Mr. Chairman. Request granted. Salamat Thank sa you. inyo, Thank Attorney. you. Thank you, Senators. Thank you, Your Honors. Attorney Baligod, dito sa sinumpaang pinagsama-samang salaysay, ang ating mga 18 ex-soldiers ay nagbanggit ng mga ilang mga katauhan na sa inyong pagsasalaysay, nakita ninyo, nakasama ninyo, nadalhan pa ng ibang mga maleta. Ang binabanggit ko pong episode na ito ay yung may kinalaman sa pagpunta rito ng binabanggit ninyo na mga ahente ng International Criminal Court or ICC. Sino po sa inyo ngayon na nakaharap sa amin ang merong personal na nalalaman tungkol doon sa pangyayaring yon na may kinalaman sa pagpunta ng ICC sa ating bansa? Pwedeng itaas po yung mga kamay. So, kung sino po yung unang gustong magsalita tungkol sa usaping ito ay malaya po kayo magpag-umpisa. Banggitin lamang ninyo ang inyong pangalan. Your Honor, ako po ulit si Rosebert Topan. December po 2023, unang dumating po ang unang pagkakaalam po namin is bisita po ni Boss Elizalde ko. Sino po? Ang pagkakaalam po namin, sabi po ni Mark Tiksay po sa amin, may bisita pong paparating si Boss ng mga foreigner. Which later on po nalaman namin na mga investigator po ng ICC. Paano po ninyo nalaman na sila ay mga investigador na galing sa ICC? Your Honor, nakita po namin sa TV po, sa yung